Mayroong nagsuhestyon sa Los Angeles Lakers na si Jacob Rude na pwede naman daw nilang i-trade na lamang sina Maxi Kleber at si Gabe Vincent para makuha itong si Brooks sa Phoenix Suns. Si Maxi Kleber isang center. Despite na maraming mga centers sa ngayon ang Los Angeles Lakers ay kinakailangan pa rin nila yung kanyang veteran experience. Sa ngayon ay healthy naman siya at pwede nang makatulong. Samantalang si Gabe Vincent naman ay hindi siya consistent sa kanyang mga unang season. Gayunpaman sa mga importanteng mga laban ay natutulungan niya ang Los Angeles Lakers. Ang issue nga lang sa kanya ay inconsistent. Si Maxi Kleber marami na siyang kaagaw sa center position. Samantalang si Gabe Vincent ay mukhang hindi na rin po mapapakinabangan ng Los Angeles Lakers. Definitely mayroong punto itong trade nito sapagkat po pwedeng matulungan ni Brooks ang Los Angeles Lakers sa kanyang ginagawang pang-aasar sa loob ng court. Pero magkakaroon ng problema dito. Mayroon ng Marcus Smart ang Los Angeles Lakers. So bale, dalawa na sila sa ganyang trabaho. Magiging baliwala ang pagkuha kay Smart kung sila ay kukuha pa ng Brooks. Siyempre, malaki rin po itong kontrata ni Dillon Brooks. Mahihirapan din ang Lakers sa kanilang cap space sa paghahanda sa max contract kay Luka. Kaya para sa akin lang, pwedeng subukan ng Los Angeles Lakers ang trade nito. Pero magpapabigat lamang ang kontrata ni Brooks at ang kanyang posisyon para sa kanila at kay Marcus Smart. Samantala, bibigyan naman po ng tsansa ng Pelicans itong si Jalen McDaniels na patunayan ang kanyang kahalagaan para sa kanilang kupunan. Si McDaniels ay naglalaro para sa Washington Wizards pero mga 10-day contract lamang ang kanyang natatanggap sa Washington. Pero yung kanyang pangkabuang season ay nasa G-League nila, yung Capital City Go-Go. Siya ay nag-average ng 13 points and 7.2 rebounds sa loob ng 38 games, hindi na masama. Si McDaniels ay isang small forward, magaling din siyang dumepensa. Palipat-lipat nga lang siya sa NBA mga idol, sa Sixers, sa Hornets, sa Washington Wizards, sa Kings, ngayon naman sa Pelicans. Hindi po inilabas ang detalye ng kanyang kontrata pero most likely ang kontratang ito ay exhibit 10 deal lamang. Ito ay nangangahulugan na siya ay magkakaroon ng imbitasyon sa training camp ng New Orleans Pelicans para may pakita ang kanyang potensyal at kung ano ang kanyang magagawa pa. Sa ngayon, manipis lamang po ang kanyang tsansang makapasok sa official roster ng Pelicans sapagkat mayroon ng hawak ang Pelicans na 14 players na mayroong mga standard contract. So isa lang po ang natitirang posisyon para sa kanilang official lineup. Hindi rin po eligible si McDaniels sa two-way contract sapagkat nakapaglaro na siya ng 6 NBA season sa NBA. Sa mga hindi pa nakakaalam, para maging eligible sa two-way contract, dapat hindi ka lumampas sa 4 na taon na paglalaro sa NBA. At dapat hindi ka rin na manatili sa isang kupunan sa loob ng 2 season gamit ang two-way contract. Kung lalagpas ka na doon, bawal ka na makatanggap ng ganyan. Isa itong manipis na tsansa kay McDaniels pero kahit papano, mayroon siyang shot sa Pelicans.